Isang financial advisor at insurance agent ako at bilang anak. Responsibilidad kung solusyonan ang problema sa pambayad sa operasyon nege nanay ko. Umalinghongkaw ang boses ni Ate Mitch. Ang hipak ko sa loob ng isang privata. Rumang isang sikat na Filipino family restaurant sa Tomas Morato. Mahigit 20. Sa mga kamag-anak ng asawa ko ang nandun. Ang pinag-usapan namin ay ang biyenan ko na kailangang oprahan sa balakang matapos madulas at mahulog habang nag-hiking kasama ang mga kaibigan niya sa Manto Daraitan sa Rizal. Pamilya tayo, di ba? Tungkulin mo yan bilang manugang, dakdak ni Ate Mitch, na sinang-ayunan naman ng lahat ng nandun. Panay ang tango nila, pinalibutan nila ako. Nakopo ako sa gitna ng kwarto na parang isang nasasakdal sa husgado. Ang bigat ng ambience sa restaurant, na may mga wood panels at old school na paintings, ay biglang nag-iba at naging parang isang korte. Yasi, anak, kailangan mong tumulong. May sakit ang pangalawang nanay mo. Dagdag ng biyenan kong lalaki na si Daddy Rafi. Financial advisor ka sa insurance, kaya siguradong may alam kang paraan para masolusyonan to. Kinagat ko ang labi ko. Isang linggo pa lang ang nakakalipas. Ang sarili kong nanay ay nangailangan din ng operasyon. Sariwa pa sa isip ko ang sakit ng nga. Binitawang salita ng asawa ko nung sinabi kong sasagutin ko ang PHP 250,000 para sa operasyon nege nanay ko. Hindi natin responsibilidad ang nanay mo. Bakit natin gagastusin ang pera natin para sa kanya? Ang nasalitang yon ay paulit-ulit na nag-eko sa utak ko. Natahimik ako. Yasi, bakit hindi ka nagsasalita? Sumagot ka naman, nainip na sabing hipak. Kusabay tapik ng malakas sa braso ko. Dahan-dahan kong inalis ang kamay niya. Kinuha ko ang cellphone ko mula sa bag at ipinatong sa lamesa. Biglang tumahimik ang lahat. Itinuro ang madaliri ko ang screen ng phone para makuha ang atensyon nila. Hindi nila alam kung gaano katagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Ako nga pala siya si Shantosh, 47 years old, at 30 taon na akong nagtatrabaho bilang financial advisor sa isang insurance company. Kahit na may mga taong minamaliit o iniwasan ang propesyon ko, proud ako sa trabaho ko. Nakakaramdam ako ng totoong satisfaction tuwing nakakabuo ako ng tamang policy coverage para sa mga kliyente ko, lalo na kapag naririnig ko silang sinasabing, "Salamat, Yasi, niligtas mo kami sa paghihirap." Pero nung araw na yon, na-realize kong hindi ko naprotektahan ng mayos ang pinaka-importanteng tao sa buhay ko. Nasa waiting room kami noon ng isang sikat na orthopedic clinic sa BGC. Makatabi kami ng nanay ko. Hinihintay na tawagin ang pangalan niya. Ilang buwan na siyang nagrereklamo ng pananakit ng likot. Nung una, sabi niya normal lang, daw yun sa nakakaedad at kaya na raw ng mga pain relief patch o salon pass. Pero dumating ang araw na halos hindi na siya makapaglakad. Ma, okay ka lang ba? Oo, anak. Medyo namamanhit lang talaga. Ganyan palagi ang nanay ko. Ayaw na ayaw niyang umaamin sa mga anak niya na masama ang pakiramdam niya. Ako na ang nakusa na i-book siya ng check-up at kinumbinsi siyang pumunta. Nang lumabas ang nanay ko mula sa kwartong doktor, madilim ang mukha niya. Tinawag akong doktor sa isang tabi. Masyado nang malala ang spinal stenosis niya. Yasi, marami nang naipit na ugat. Kailangan na siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Kapag pinatagal, pato, pwedeng maparalisa ang kalahating katawan niya. Parang akong nanigas sa kinatatayuan ko. Gaano katagal tiniis ng nanay ko ang sakit ng tahimik? Nagsimulang mamuo ang ngaluha sa mata ko. Sa kotse, pawi, hinawakan ko nang mahigpit ang kamay niya. Ma, kailangan mong maoperahan. Ako nang bahala sa lahat. Naku anak, wag na. Okay lang ako, kaya na tong ngagamot. Ma, nakbabala ang doktor. Pwede kang mabalda. Please, makpa-opera ka na. Matagal siyang natahimik bago nagtanong sa mahinang boses. Yasi, anak, makano ba ang aabutin nege operasyon?
Biglang may pumasok sa isip ko ang health insurance ng nanay ko, isang policy na. Ako mismo ang nag-design para sa kanya 2 years ago. Siya ang unang-unang kliyente ko nung nagsisimula pa lang ako. Ma, may insurance ka? 'Di ba? Yung kinuha natin dati. Iko-cover nun lahat? Pagdating sa bahay, kinuha ko agad ang policy niya sa drawer. Nanginginig ang mga kamay ko. Binuksan ko ang dokumento at chinek ang mga additional coverage. Riders, parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Walang specific coverage para sa mga sakit sa spine o gulugod. Paano nangyari to? Binasa ko ang buong policy mula simula hanggang dulo. May coverage para sa cancer, stroke, at heart attack dahil sa family history, pero para sa spine, dahil napaka-healthy nga nay ko nun at hilig pa ngang magsumba at umakyat ng bundok, basic coverage lang ang nailagay ko. Binitawan ko ang papel. Kasalanan ko, isang malaking pagkakamali na hindi ko mapapatawad sa sarili ko. Policy eng sarili kong nanay, hindi ko man lang na-review ng mayos. Napaupo ako sa sahig at nayak. Hindi ako makatulog nung gabing yon. Sabi ang doktor, aabot sa PHP 250,000 ang kailangan naming ilabas mula sa sarili naming bulsa. Out of pocket, hindi. Sasagutin ng health insurance ang buong halaga dahil wala yung additional surgical coverage sa policy. PHP 250,000. Malaking halaga, pero hindi yung paraang bumabagabag sa akin. Ang katotohanan na ako, isang profesional sa insurance, ay hindi nagawang protektahan ang sarili kong ina. Hanggang mag-umaga, tinitigan ko ang mga bank accounts ko. Buti na lang, may nakabukod akong savings account para sa mga commission at bonuses ko sa trabaho. Isang sikreto na hindi alam nga, asawa ko. Mula nang ikasal kami, pakiramdam ko, hindi ko pwedeng gastusin ng malaya ang sarili kong pera. Iginiit kasi neng, biyenan kong lalaki na dapat daw transparent ang mag-asawa sa pananalapi. Kaya, chinecheck ni Paul ang asawa ko, pati mga bank statements namin. Pero hindi niya alam ang tungkol sa account ko para sa mga bonuses. May sapat na pondo doon para sa PHP 250,000. Ako ang dapat sumagot nito, kasalanan ko. Nang makapagdesisyon ako, gumaan ng kaunti ang pakiramdam ko. Ang problema na lang ay kung paano ko ito sasabihin sa asawa ko. Project manager sa isang mid-size na kumpanya ang asawa kong si Paul. Hindi naman masama ang kinikita niya, pero mas mababa kaysa sa sahod ko, at madalas na parang natatapakan ang pride niya dahil doon. Yasi, kahit mas malaki ang sweldo mo sa akin, hindi mo pwedeng gastusin yan kung saan-saan lang. Pamilya, tayo, lagi niyang sinasabi. Tinatawag niyang pera natin ang sweldo at bonus ko. Pero kapag may malalaking bayarin, ako palagi ang sumasalo. Ilang araw kong pinag-isipan kung paano ko bubuksan ang usapan. Nung Biyernes ng gabi, pakawi niya galing trabaho, maingat kong sinimulan. Babe, may kailangan akong sabihin sayo. Ano yun? Sagot niya sabay baksa nga katawan sa sofa at bukas ng TV. Umupo ako. Sa tabi niya, yung nanay ko, may spinal stenosis. Kailangang operahan. Talaga? Malala ba? Sobrang lala. Kapag hindi natin inagapan, pwede siyang maparalisa. Medyo sumaryoso ang mukha, nga asawa ko. Magkano ang operasyon? Sabi ng doktor, yung kailangan nating ilabas na out of pocket abot nga, PHP equizale, 0. Wala siyang health card o insurance? Alam kong itatanong niya to. Huminga ako. Nang malalim. Ako ang nag-asikaso ng insurance niya dati. Hindi ko naisama yung rider para sa spine. Kasi ang healthy niya noon at wala namang problema kaya basic lang nilagay ko. Pagkakamali ko, nagbago ang timpla nga mukha niya. Pagkakamali mo? Sorry, hindi ko na-review ng mayos. Kaya naisip ko. Gagamitin ko na lang yung naipon ko mula sa mga bonuses ko sa trabaho para bayaran yung 250 ka. Teka lang, pinutol niya ang sasabihin ko, ang lamig ng boses niya, ang bonuses mo? Pera natin yan. Baba, ako ang nakamali.
Gusto kong akuin to. Pinatay ni Paul ang TV, humarap sa akin, at maring sinabi, hindi natin responsibilidad ang nanay mo. Hindi ako papayag na gamitin mo ang pera natin. Para diyan. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Anong sabi mo? Narinig mo ko. Hindi ko responsibilidad ang nanay mo, kasalanan mo man o hindi. Huwag mong gamitin ang pera natin diyan. Problema yan ng pamilya mo, hindi. Nye pamilya natin. Nagsimulang tumaas ang boses niya. Babe, ano bang sinasabi mo? Yasi, gumising ka nga sa katotohanan. Nag-ipon pa tayo pambili ng sariling kondo at para maka-baby. Paano tayo makakaipon kung gagastos ka NH250 para sa pamilya mo? At hindi lang naman to ang unang beses. Last year gumastos ka ng 50 ka para sa birthday ng nanay mo. Ang toto niyan, sabihin mo sa nanay mo na pumalpak ka sa insurance niya. Kung kasalanan mo, gawan mong paraan, prowek, mong gagalawin ang pera natin. Nawalan ako ang kibo. Binuksan niya ulit ang TV at doon natapos ang usapan namin. Nung gabing yon, nakulong ako sa banyo at matagal na umiyak. Nakaupo ako sa bowl at siniguradong walang makakarinig nga hikbi ko. Hindi natin responsibilidad ang nanay mo. Paulit-ulit yung nag-echo sa utak ko. 8 taon na kaming kasal. Sa loob ng 8 taon na yon, palagi akong nag-ambag sa magastusin ng pamilya niya. PHP 150,000 para sa 70th birthday. Party ng biyanan ko. PHP 100,000 para sa 60th birthday ng father-in-law ko. PHP 50,000 para sa binyang anak nga hipak ko. Kahit kailan, hindi niya sinabing, hindi natin responsibilidad ang mga yon. Pero pagdating sa nanay ko, biglang, hindi na namin responsibilidad. Lumipas ang weekend. Pagdating ng Lunes ng umaga, habang nag-ayos ako para pumasok sa trabaho, tumunog ang cellphone ng asawa ko, nanay niya, sinagot niya, at lumabas ng kwarto para makipag-usap. Maya-maya, tinawag niya ako. Yasi, si Mami. Gusto ka raw kausapin. Inabot niya sa akin ang phone. Kinabahan ako. Hello po, Mommy Carmen? Ay, Yasi. Nakuwento sa akin ni Paul na operahan daw ang nanay mo. Opo, Ma. May spinal stenosis po kasi. Biglang naging malamig ang tonong biyanan ko. Sabi niya, balak mo ro gamitin ang pera ninyong mag-asawa para sa operasyon. Mommy, hindi po eksaktong ganun? Yasi, kapag may asawa ka na, kailangan mong matutong maglagay ng boundaries sa pamilya mo. Alam mo ba kung gaano naghirap si Paul nung nagpakasal kayo? Tapos, ngayon? Gusto mong pati kami sasagot sa hospital bills ng nanay mo? Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang phone. Mommy, sarili ko pong bonus ang gagamitin ko. Ang mabonus mo, pera din ng pamilyang to. Yasi, magpakatoto ka nga sa akin. Magkano na ba ang nabigay mo sa pamilya mo simula nang makasal kayo? Last year, 50 ka. Nung nakaraang taon, may mga binili ka pa. Saan galing yung prang? Yon? Hindi ba galing din yon sa sweldo ng anak ko? Hindi po. Pera ko po yon. Pinakpakurang ko po yon. Pera mo. At alam mo, Yasi, baka kaya hindi kayo makanak-anak ay dahil puro pamilya mo lang ang iniisip mo? Ilang taon na kayong kasal? Wala ka bang hiya sa pamilya ng asawa mo? Pagkarinig ko nun, ramdam kong tutulo na ang luha ko, pero pinigilan ko. Kailangan kong magpakatata. Pasensya na po, Mommy Carmen. Mabuti ng malinaw. Hayaan mong pamilya mo ang lumutas niyan. Hindi kami pwedeng tumulong sa isyong yan. Namatay ang tawag. Binalik ko ang phone at napatayo na lang, nanunuot ng balita. Ang asawa ko sa sala. Kailangan mong matutong maglagay ng boundaries sa pamilya mo. Baka kaya hindi. Kayo magkaanak. Ang masalitang yon ay tila napaso sa puso ko. Sa opisina, hindi ako makapag-focus. Pag-dating ng lunch break, chinek ko ang phone ko at may nakita akong message sa family group chat. Nag-boss ang hipag kong si Ate Mitch. Guys, nalaman ko kay Paul na may malaking problema si Yasi sa pambayad sa
operasyon na nanay niya. Pero to be honest, as the husband's family, medyo, nailang kami. Parang pamilya niya lang lagi ang iniisip niya eh. Sa ilalim ng message, sunod-sunod na nag-like at nag-heart ang mga kamag-anak ng asawa ko. Minamute ko ang family, GC at ibinalik ang phone sa back. Pumunta ako sa banyo at tinitigan ang sarili ko sa salamin. Hindi ko na makilala kung sino ako. Kailan pa ako naging ganito kapatetik? 10 years akong nagdatrabaho bilang financial advisor. Para sa mga kliyente ko, ako ang trus urdiyasi. Pero sa bahay namin, wala akong kwenta. Binabaliwala ang nga opinyon ko. Ang pra ko ay nagiging pera natin at ang nanay ko ay tinatrato nilang parang ibang tao. Peg out ko sa trabaho, dumaan ako sa bahay ng nanay ko, nakahiga siya sa sofa sa sala. Pakakita niya sa akin, pinilit niyang ngumiti at bumangon. Ma, wag na. Diyan ka lang. Yasi, anak, kumain ka na ba? Opo ma, kumain ako. Ako rin. Pero Yasi. Ma, ano pong gusto niyong sabihin? Sabi ng doktor, hindi naman daw kailangan masyado, anak. Okay lang talaga. Ako. Pagtingin ko sa mga mata niya, naintindihan ko agad. Alam niyang ginagawang impirnong pamilya ng asawa ko ang buhay ko. Ayaw na niyang dumagdag pa sa mga problema ko. Ma, hindi ka pabigat. Huwag mo nang sabihin yan, Yasi. Hinawakan ng nanay ko ang kamay ko, magaspang. Ang mga palat niya patunay kung gaano siya nahirap para lang palakihin ako. Mahirap ang buhay may asawa. Ayaw na kitang bigyan pang ang problema. Bumaksak ang ngaluha sa pisngi ko. Ma, hindi ka pabigat. Wag mo nang sasabihin yan. Habang pauwi ako, nakapagdesisyon na ako. Kahit anong sabihin ng asawa ko o nga, mabiyenan ko. Akuin ko ang responsibilidad na to dahil kasalanan ko. At dahil nanay ko siya, nung gabing yon, 12:00 ng madaling araw umuwi ang asawa ko. May team, dinner daw sila. Habang naliligo siya, tiningnan ko ang cellphone niya. May notification mula sa WhatsApp message galing sa kapatid niya. Nabasa ko sa preview. Paul, pwede mo ba akong padalhan pang tuition lang ng mga bata? Nanlamig ako. Padalhan ng para? Lumabas ng banyo ang asawa ko. Nakpanggap akong walang nakita at iniwan ang phone sa kama. Yasi, bukas kailangan nating pumunta kila mommy. Pinapatawag tayo para sa family meeting. Bakit daw? Family meeting lang. Yun lang. Tumango na lang ako. Kinabukasan, linggo, pumunta kami sa bahay ng biyenan ko. Nandun din ang pamilya ng hipak ko. Nagtipon kami sa sala. Nagsalita ang father-in-law ko na si Daddy Rafi. Tutal nandito na tayong lahat. Yasi, anong nangyari dun sa problema ng pamilya mo? Lahat ng mata ay nakatingin sa akin. Ginagawan ko pa pong paraan. Anong paraan? Wag mong isiping gamitin ang pera ninyong mag-asawa. Maliwanag ba? Opo, Daddy. At isa pa, tumingin ang biyenan kong babae sa hipak ko. Medyo gipit si Mitch. Ngayon sa tuition na. Nga bata. Yasi, tutal nakatanggap ka naman ng bonus. Baka, pwede mo siyang tulungan? Pamangkin mo naman sila, di ba? Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Po, Mommy Carmen, kailangan nating magtulungan. Pamilya tayo. Nginisiyan ako ni Ate Mitch isang, ngiting punong-puno interes. Sister-in-law, pasensya na ha. Ibabalik din naman sayo ni Paul. Kailan? Hindi ako kumibo. Ang asawa ko sa tabi ko ay nakatingin lang sa sahig, tahimik. Habang nasa bayahe pauwi, tinanong ko siya, Babe, nakpadala ka bang ang prakay? Mitch? Ha? Magkano? Magkano ang pinadala mo? Pamimilit ko habang nagmamaneho siya. Nasa 10,000. Tapos mga 30,000 galing sa bonus natin. Kailan pa? Since last year pa. Jipit kasi talaga sila eh. Pakiramdam ko sasabog ang gulo ko. So, pinapadala mo ang bonuses ko sa kapatid mo nang hindi sinasabi sa akin? Yasi, sorry. Pero pamilya tayo. Pamilya.
Ang nanay ko, hindi ba pamilya? Sabi mo hindi natin responsibilidad. Ang operasyon naga, nanay ko. Pero ang tuition naga, anak naga kapatid mo. Hindi siya nakasagot. Tumingin na lang ako sa bintana, nagpipigil ngang iyak. Pagdating sa bahay, hindi kami nakibuan. Pumasok ako sa guest room at nilock ang pinto. Chinek ko ulit ang account ko para sa mga bonus ko, kumbinsidong. Hindi niya alam ang tungkol doon. Para makasiguro, kumuha ako ng transaction. History. Parang nawalan akong hininga sa nakita ko. May mga records ng transfers mula sa account ng mga bonuses ko papunta sa account ng hipak ko. PHP 30,000 kada buwan. Sa loob ng nabuwan. Alam niya ang tungkol sa account ko at nakuha niya ang password ko para makapagpadala nga para sa kapatid niya ng patago. PHP 180,000 sa loob ng 6 na buwan, plus yung 50,000 pascals noon, abot sa PHP 230,000 ang nanakaw niya sa akin. Napaupo ako sa sahig. Lumipas ang ilang araw. Ang routine ko na lang ay bahay opisina. Halos hindi. Kami nag-uusap ng asawa ko. Tuwing umaga, makakasalubong kami at sasabihin niya, sorry, pero hindi ko siya kinikibo. Nung Miyerkules ng gabi, dumaan ako kala nanay. Nagluluto siya ng hapunan kahit halatang namimilipit siya sa sakit ng likod. Ma, ako na diyan. Maupo ka na. Kaya ko to, anak. Galing ka pa sa trabaho, pagod ka na. Sabay kaming kumain. Habang kumakain, titik na titik siya sa akin. Yes si anak, may nangyari ba? Wala ma, okay lang ako. Kahit sabihin mong okay ka, nakikita kong hindi. May sinabi ba ang ngabyenan mo? Binitawan ko ang hawak kong tinidor. Hindi ko na kayang itago at sinabi ko sa kanya ang lahat. Kung paanong sinabi nga asawa ko na hindi niya responsibilidad. Ang nanay ko. Kung paanong sinabihan ako ng biyenan ko na kailangan kong putulin ang ugnayan sa pamilya ko. At ang pera mula sa bonus ko na patagong pinapadala sa hipak ko. Nakinig lang siya ng tahimik, saka kalmadong nagsalita. Yasi, anak, hindi na. Ako magpapaopera. Okay na ako. Sa edad kong to, hindi na yan gaano kaimportante. Mabubuhay naman ako ng ganito. Ngumiti siya, pero napakalungkot ng ngiting yon. Ma, huwag mong sabihin yan. Kailangan mong operasyon. Gagawan kong paraan. Yasi. Ang dami mo ng problema sa asawa mo. Ayoko nang maging pabigat. Ma, umiyak na sabi ko. Hindi ako okay. At mas nasasaktan akong makita kang nahihirap. Biglang bumukas ang pinto. Dumating ang kuya ko, si Kuya Carlo. Uy, Yasi, buti nandito ka. Napansin niya agad na may mali. Alam niyang umiyak ako. Anong nangyari? Bakit ka umiyak? Umiling lang ako. Pero pinaliwanag ni nanay ang sitwasyon sa kanya. Kumunot ang noo ni kuya. Yun ang sinabing asawa mo. Kuya, hayaan mo na. Hayaan? Sigaw niya. First time ko siyang nakitang ganun kagalit. Sabi niya, hindi niya responsibilidad. Pues, ang nanay niya, hindi rin natin. Responsibilidad. Nag-isip siya ng malalim bago tumingin sa akin. Yasi, ako ang magbabayad sa operasyon ni nanay. Kuya, wag na. Nanay natin siya. Normal lang na gawin natin to. Kung ganyan ang asawa mo, tayo ang gagawa ang paraan. Ako ang sasalo. Wag ka nang mag-alala. Hindi. Kuya, may sarili ka ring pamilyang binubuhay. Makinig ka sa akin, bunso. Alam mo ba kung gaano katagal ka nang nagtitiis? Para saan pa naging kuya mo ko kung hindi kita tutulungan? Huwag ka nang umiyak dahil sa asawa mo. Ganyan talaga ang tunay na ugali niya. Hinaplos ni Kuya Carlo ang buhok ko. Nung gabing yon, bumuhos ng tuluyan ang naluhang kanina ko pa pinipigilan. Kuya, iskedule mo na yung operasyon ni nanay tapos i-text mo sa akin. Ako na, mag-asikasong iba. Yasi, seryosong sabi niya. Lahat ng ebidensya na mayroon ka tungkol sa perang pinapadala na asawa mo sa kapatid niya, itago mo, lahat yan. Lahat? Para saan? Basta makinig ka sa akin,
Isabi mo lahat. Pag-uwi ko nung gabing yon, nag-screenshot ako ng buong transaction history sa bangko ang lahat ng prang pinadala sa akon ng hipak ko. Nagdesisyon din. Akong i-record ang mausapan namin ngang asawa ko sa phone. Hindi ko alam kung bakit, pero tulad ng sabi ni Kuya Carlo, baka kailanganin ko. Ilang araw ang lumipas. Na schedule na ang operasyon ng nanay ko. Binayaran ni Kuya Carlo ang ospital at ang kwarto. Sinabi ko sa asawa ko, next week na operahan si nanay. Binayaran na ni Kuya ang lahat. Ah, mabuti. Yun lang. Walang sorry. Walang tanong tungkol sa kalagayan ni nanay. Nung gabing bago ang operasyon, nagbantay ako sa ospital. Hindi ako makatulog. Gising ka pa, anak? Opo, ma. Bakit, anak? Pasensya na ha. Dahil sa akin, nahihirapan ka sa buhay may asawa. Mo, ma. Wag niyo pong sabihin yan. Hindi po kayo pabigat. Kayo ang pinaka-importanteng tao sa buhay ko. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Hinikpitan ko rin ang hawak sa kanya. Naging successful ang operasyon. Lumabas ang doktor at sinabing maganda ang naging resulta at walang na-damage na nerves. Kapag nakarecover na siya, babalik na sa normal ang buhay niya. Napopo ako at naiyak sa sobrang relief. Tinapik ni Kuya Carlo ang balikat ko. Iiyak mo lang yan. Yasi, ang dami mo ng pinagdaanan. Nag-text ako sa asawa ko. Naging successful ang operasyon ni nanay. Ang reply niya, mabuti. Yun lang. Doon ko na-realize na makisa lang ako sa kasal na to, walang kakampi, sa akin. At higit pa rito, hindi pera ang pinaka-problema, kundi ang kawalan na respeto. Hindi ako nire-respeto, nege asawa ko, pati ang nanay ko, pati ang pamilya ko. Ang kailangan lang niya, sa akin ay ang pera ko. Pagkalabas ang nanay ko sa recovery room, hinawakan ko ang kamay niya. Mahal, na mahal kita. Mahal din kita anak. Dun, nakapagdesisyon na ako. Hindi ko nahahayang tapak-tapakan nila ako. Ang magkataong dapat kong protektahan ay ang nanay ko at ang sarili ko. Sa duloong hallway, may kausap sa phone si Kuya Carlo. Lumapit ako. Kuya, sabi mo ay safe ko yung nga ebidensya? Oo, tinago ko lahat. Yung bang? Statements, voice records, screenshots, lahat. Ngumiti si Kuya Carlo. Buti naman. Itago mo yan ng mabuti. Darating din ang araf na magagamit mo yan. Anong araw? Ang araw na hihingi rin ngang parehong pabor ang pamilya niya sa iyo. Hindi ko masyadong naintindihan nun ang ibig niyang sabihin. Pero hindi. Nagtagal, nalaman ko rin. Wala pang 2 linggo pagkatapos ng operasyon ni nanay, na-discharge na siya. At nagpapagaling sa bahay. Tuwing may time ako, dumadaan ako para alagaan siya. Isang Sabadong hapon, nanonood kami ngang TV sa sala. Yesi, anak, tingnan mo. Sinubukan ni nanay na tumayo at maglakad mag-isa. Nakakalakat na ako ng mag-isa. Salamat sa'yo. Siyempre naman, ma. Pero wag ka nang magpapagod ha. Biglang nagring ang cellphone ko. Asawa ko. Babe, nandiyan ka bakla nanay mo? Bakit? Pumunta ka sa ospital ngayon? Din. Nahimatay si mommy. Parang tumigil ang mundo. Ano? Nasa ER ang nanay mo? Pumunta ka na nang? Mabilis? Dali-dali akong nagpaalam kay nanay at nagpunta sa ospital. Sa labas ng ER, naghihintay ang asawa ko at ang hipak ko. Anong nangyari? Nahulog si mommy nung nag-hiking sila sa Mount Daraitan. Mukhang bali yung femur niya buto sa hita, balakang. Umiyak na sabi ni ate. Mitch, anong gagawin natin Yasi? Paano na si mommy? Pumasok ako. Nakahiga sa kama ang biyenan ko, namumutla ang muha. Mommy, Carmen, okay lang po ba kayo? Tiningnan niya ako at sumimangot. Sobrang sakit. Tapos tatanungin mo ko kung okay lang ako? Bakit ang tagal mo? Sorry po, kasama ko po si nanay lagi na lang ang nanay mo. Nandito sa erang, biyenan mo tapos nanay mo pa rin? Hindi ako kumibo. Lumabas ang doktor. Sino ang pamilya? Lumapit ang asawa ko.
Ako po anak niya. May total fracture sa femur ang pasyente. Kailangan siyang operahan bukas o sa makalawa? Magkano po ang abutin ng operasyon, Doc? Kung walang health card, ang gagastusin ninyo out of pocket ay abot ng mga PHP 500,000. Kung may magandang health insurance naman napasok ang coverage, bababa ang babayaran niyo sa mga 50,000 hanggang 100,000. PHP 500,000. Namutla ang asawa ko at ang hipak ko. Paul, saan tayo kukuhang ganyang kalaking pera? Hindi ko alam. Baka, kailangan nating galawin ang mga savings. Anong savings? Sigonggang biyenan ko mula sa loop. Tumingin sa akin si Ate Mitch. Si financial advisor ka diba? Gawan mo ongga. Paraan. Nakatayo lang ako doon. Tinitingnan sila. Ang asawa ko na sinigawan ako noon na. Hindi niya responsibilidad ang nanay ko. Ang biyenan ko na sinabihan akong maglagay ng boundary sa pamilya ko. Ang hipa ko na nagpost sa family GC na. Makasarili ako at puro pamilya ko lang ang iniisip ko. Ngayon, lahat sila nakatingin sa akin, naghihintay na magbayad ako na solusyonan ko ang problema nila. Bakit nakatayo ka lang diyan? Gawan mo mang paraan yung pambayad sa ospital. Hinawakan ng mahigpit ni Mitch ang braso ko. Binawi ko ang braso ko. Bakit ko gagawin yon? Ano? Kasi kailangan nating bayaran ang ospital para kay Mommy Carmen. Biglang nabalot ng katahimikan ang buong hallway ng ER. Anong sinasabi mo? Lumapit ang asawa ko. Babe, nung kailangan ng nanay ko ngang PHP 250,000 para maoperahan, anong sinabi mo sa akin? Di ba sabi mo, hindi mo siya responsibilidad? Pues, ang nanay mo, hindi ko ring responsibilidad. Sumingit si Mitch. Nagbibiro ka ba, Yasi? May sakit ang nanay ko? May sakit din ang nanay ko nun. Spinal stenosis na pwedeng makaparalisa sa kanya. At anong sinabi niyo sa akin? Na kailangan kong putulin ang tulong sa pamilya ko? Tiningnan ko ng diretso ang asawa ko. Kayo ang gumawa ng paraan. Wala akong ilalabas kahit isang sentimo. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo. Sumigaw ang hipak ko mula sa likuran. Ganyan ka talaga no? Pamilya tayo? Tumigil ako. Hindi ako lumingon. Pamilya? Kailan niyo ba tinrato bilang pamilya? Ang nanay ko. Lumabas akong Paglabas ko parang kapos ako sa hininga. Umupo ako sa isang bench at matagal na umiyak. Hindi dahil sa galit o dahil sa satisfaction kundi dahil sa lungkot. Lungkot dahil sira na ng tuluyan ang pagsasama namin. Tumunog ang cellphone ko. Asawa ko. Hindi ko sinagot. Tawag siya ng tawag. Tumawag din ang hipak ko. Pati number ng gabiyanan ko. Inignore ko lahat at umuwi sa bahay. Pagdating ko dun, nandun na siya. Tumakbo siya palapit sa akin. Please, tulungan mo kami sa ospital. Wala na kaming ibang malalapitan. At anong pakialam ko dun? Pamilya tayo. Pamilya. Natawa ako ng mapakla. Anong ginawa niyo para sa akin bilang pamilya? Yung operasyon nanay ko. Hindi niyo responsibilidad. Pero yung bonuses ko, patago, mong pinapadala sa kapatid mo. Pamilya ba yun? Patawarin mo ko. Nakamali ako, pero kailangan ka namin ngayon. Tutulungan ka. Namin, ibabalik ko lahat ng pera sa'yo. Tiningnan ko siya. Naawa ako, pero wala akong naramdamang simpatiya. Kailangan, niyo lang ako dahil sa pera. Pare-pareho lang kayo. Lumuhod siya. Please, kahit ngayon lang. Tiningnan ko lang siya. Bahala kayo. Pumasok ako sa kwarto at nilok ang pinto. Buong gabi siyang kumatok sa pinto. Si Mitch namang sandamakmak ang message na pinadala. Please, may sakit si Mommy. Babalik din namin yung pera, promise? Hindi ako makapaniwalang ang samangang ugali mo. Binasa ko ang messages at dinalet. Kinabukasan, hindi pumasok ang asawa ko. Nasa ospital siya. Ako naman, pumasok sa opisina. Walang tigil ang pakringang. Phone ko, pero hindi ko sinasagot.
Pagdating ng lunch, tumawag si Kuya Carlo. Yasi, may gulo ba sa pamilya ng asawa mo? Paano mo nalaman, kuya? Tumawag sa akin si Paul, nang hihiram ng pera. Huminga ako ng malalim at pinaliwanag ang sitwasyon. Tahimik na nakinig si Kuya, tama lang ang ginawa mo, Yasi. Huwag mo silang tutulungan, lalo na pagkatapos ginawa nila sa iyo. Pero mahanda ka, tatawag yan ng family meeting, ipapressure ka nila, at diyan mo ilalabas lahat ng ebidensya na tinago mo. Huwag kang mag-alala, andito ako. Mananalo ka rito. Pagkatapos ng tawag, nakatanggap ako ng text galing kay Paul. Yasi, may family meeting bukas ng gabi. Kailangan mong pumunta. Pag-usapan natin ang operasyon ni Mommy. Ito na ang hinihintay kong sandali. Pagkauwi sa bahay, nireview ko lahat ng ebidensya, bank statements, voice recordings, screenshots ng GC, handang-handa na. Bukas, matatapos na ang lahat, o mas maganda, magsisimula na ang bagong buhay ko. Nung gabing yon, hindi ako mapakali. Bumangon ako ang 2:00 ang madaling araw, at nagbunta sa guest room. Binuksan ko ang drawer at kinuha ang isang flash drive. Nandun ang lahat. Nireview ko isa-isa. Una, malinaw na boses ng asawa ko. Hindi natin responsibilidad ang nanay mo. Problema yan nagkapamilya mo, hindi nagkapamilya natin. Pangalawa, ang history ng transfers. Mula sa account ng bonuses ko, papunta sa account ng Hipago. PHP 30,000 per month for 6 months, plus yung PHP 50,000 na pinadala niya dati. Sa kabuuan, PHP 200. Pangatlo, screenshot ng family getche sa Fiber Messenger. Parang pamilya niya lang. Lagi ang iniisip niya ay galing sa hipak ko, at tatat ng likes galing sa mga kumagonok. Sapat na sapat ang maebidensya. Tumingin ako sa bintana. Madilim pa, pero sisikat din ang araw para sa akin. Kinabukasan gabi, pumunta ako sa isang Filipino restaurant sa Tomas Morato. Nireserve nila yung function room. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang halos 20. Kamag-anak ng asawa ko, mabiyenan ko, hipak ko, pati matito at tita na. Nakikita ko lang tuwing may kasalan. Napunta sa akin ang lahat ng tingin. Yasi, buti nakarating ka. Maupo ka, sabi ni Daddy Rafi. Umupo ako sa dulong lamesa. Sinubukang ng asawa kong umupo sa tabi ko, pero hinarangan kong back ko yung silya. Nandun din ang biyenan kong babae. Naka-wheelchair galing ospital, namumutla pa rin. Tutal nandito na tayong lahat, didiretsuhin ko na kayo, simulang ang biyenan kong lalaki. Kailangan operahan ang mommy niyo, pero malaki ang gastos. Ang kailangan nating ilabas na pera ay PHP 100,000. Nagpulungan ang mga kamag-anak. 500,000? Wala ba siyang health card? Tanong ng isang tito. Meron, pero hindi sapat ang coverage, sagot ni Mitch. Kaya naisip namin, tutal nasa insurance si Yasi, baka matutulungan niya kami. Lahat sila nakatingin sa akin. Nga, nasa insurance si Yasi. Siguradong may paraan yan. Pamilya tayo, kaya. Dapat lang siyang tumulong. Tiningnan ko ang mamukha nila isa-isa. Tinitigan ako ng biyenan kong lalaki. Yasi, anak, ikaw na muna ang sumagot sa bayarin sa ospital ngang pangalawa mong nanay. Tutal na sa industriya ka naman. Baka pwede kang kumuha nga? Personal lawano? Ano men? Gawan mong paraan? Ang ibig niyo pong sabihin. Umutang ako at ipangalan ko sa akin para pambayad sa operasyon nege biyenan ko. Tumanggo ako ng dahan-dahan. Kung ganun, pwede po. Ba akong maktanong? Ano yon? Bakit ko kailangang bayaran ang operasyon ni Mommy Carmen? Biglang bumaksak ang nakakabinging katahimikan sa kwarto. Ano? Anong klaseng tanong yan? Kumunot ang nuong biyenan ko. Kung obligasyon ng manugang na alagaan ang biyenan niya, obligasyon din ba NA? Manugang na bayaran ang operasyon nage sarili niyang nanay. Ano bang sinasabi mo? 3 buwan na ang nakakaraan?
Inoperahan ang nanay ko para sa spinal stenosis. Ang gastos, PHP 250,000. Nakbulungan na naman ang mga kamag-anak. At, alam niyo ba kung anong sinabi sa akin ng pamilyang to? Nilabas ko ang phone ko at ipinatong sa lamesa. Gusto niyo bang marinig? Piniplay ko ang recording. Umalingaw-ngaw ang boses ng asawa ko sa buong kwarto. Hindi nating responsibilidad ang nanay mo. Problema dyan enehe pamilya mo. Hindi enehe pamilya natin. Nalaglag ang pangangahat. Nandilim ang mukha ni Daddy Rafi. Nakatinginan ang mga kamag-anak. Kinagat ng biyenan kong babae ang labi niya. Sinubukang tumayo ng asawa ko. Maupo ka, sabi ko. Hindi pa ako tapos. Piniplay ko ang pangalawang file. Boses ng biyenan kong babae. Kapag may asawa ka na, kailangan mong matutong maglagay ng boundaries sa pamilya mo. Baka kaya, hindi kayo makanak-anak eh. Napaubo sa hiya ang isang kamag-anak. May isa pa, sabi ko. Ang kooperasyon nege nanay ko, binayaran nege kapatid kong si Kuya Carlo. Wala akong nilabas kahit isang sentimo. Ano? Sigaw ni Mitch. Kapatid mo nagbayad lahat tapos ikaw wala. Wala akong binayaran kasi sinabi nga, pamilyang to na hindi ko responsibilidad. Ang nanay ko, kaya pamilya ko ang sumagot sa problema. At ngayon, ulitin ko ang tanong ko, bakit ang nanay ko, hindi ko responsibilidad, pero ang biyenan ko, responsibilidad ko, hindi ba dapat ang anak na lalaki, anak na babae, o silang? Dalawa ang sumagot niyan, walang nakasagot. Hindi ba mas nakakapaktaka naman yata kung balitat? Dagdag ko. Sumingit ang isang tita. Yasi, pero biyanan mo siya? May obligasyon ka bilang, manugang. Obligasyon? Natawa ako. Kasama ba sa obligasyon? Ang pagsabihan ang manugang, naputulin ang koneksyon niya sa sariling pamilya niya at nakawin ang bonus niya. Manugang, nang patago para ibigay sa hipag? Obligasyon din ba John? Pinakita ko ang screen ng phone ko. Malinaw na malinaw ang bank statements. PHP 230,000 na nawala mula sa account ko nang walang paalam. Sumabog ang usapan sa kwarto. Toto ba yan? Nagnakaw ang asawa niya ng pera sa kanya? Tumayo ang hipak ko. Yasi, nangako si Paul na ibabalik niya yon. Ibabalik? Tumawa ako. Kailan? Paano? Ilang buwan na. Wala siyang binabalik na kahit piso. At tingnan niyo to. Pinakita ko ang screenshot ng family GC. Parang pamilya niya lang lagi ang iniisip niya eh. Pinost niyo to sa family GC. At marami sa inyo ang nag-like. Pinalabas niyo. Akong makasariling manugang na puro kadugo lang ang iniintindi. Pero ano ang Totu? Tumayo ako mula sa pagkakaupo. Ang Totu, wala akong ginestos para sa pamilya ko. Ni piso, ang kuya ko ang bumalikat ng lahat. Pero bilang kapalit, anong naibigay ko na sa pamilyang to? Nagsimula akong magbilang sa mga daliri ko. PHP 150,000 para sa 70th birthday ni Mommy Carmen. PHP 100,000 para sa 60th birthday ni Daddy Rafi. PHP 50,000 sa binyangang pamangkin ko. Libu-libong piso tuwing Pasko at Bagong Taon. At PHP 230,000 na napunta patago sa bulsa ni Mitch. Pero para sa pamilya ko, wala. Tapos may kapal pa kayo nga mukha na sabihing sariling pamilya ko lang ang iniisip ko. Walang nakapag-imik. Kinuha ko ang bag ko, sasabihin ko to sa huling pagkakataon. Hindi ko babayaran ang anumang operasyon. Solusyonan, yan ng anak, niyong lalaki at anak niyong babae. Pagkatapos ang speech ko, sumabog ang kwarto. Anong klaseng pambabastos yan? Ganyan mo ba pinalaki ang asawa mo, Pao? Pero hindi ako natinag. Sinubukang yumukong biyanan kong babae mula sa wheelchair niya. Yasi, nanginginig ang boses niya. Gagawin mo ba talaga to sa akin? Nandito na nga. Akong may sakit din ang nanay ko nun, Mommy Carmen. Isang sakit na pwedeng makaparalisa sa kanya. Anong sinabi niyo sa akin nun? Iba yung sitwasyon na yon, parehong mahal ang private healthcare. Parehong emergency ang operasyon. Ang pinakaiba lang, sa nanay ko, nakamali ako kaya
Hindi sapat ang insurance coverage. Sa inyo, si Daddy Rafi ang kumuha ang health card. Bakit hindi sapat ang coverage? Kasalanan ko rin ba yon? Namula ang mukha ng father-in-law ko. Kasi masyadong mahal yung premium. Kung hindi kayo kumuha ng magandang coverage dahil mahal, dapat harapin niyo ang resulta. Bakit niyo ipapasa ang bayarin sa manugang niyo? Galit na tumayo ang biyenan ko, pero hinawakan siyang isang titas sa balikat. Rafi, tama na. May point si Yasi. Kung ikaw ang nag-asikaso ng health card ng asawa mo, problema mo yan. At kung sinabi ni Paul na hindi niya responsibilidad, ang nanay ni Yasi, edi tuturin yon sa kabilang banda. Tumango ang isa pang kamag-anak. Correct. At yung pagnanakaw ng perangang asawa niya, iba ng usapan yan? Mas malalang issue yan. Nag-iba na ang ihip ng hangin. Lumapit sa akin ang hipak ko. Yasi, ganyan ka? Ba talaga? Pamilya tayo eh. Mitch, kailan mo ba ako tinuring na pamilya? Nung ginamit mo yung pera ko ng patago, humingi ka ba ng sorry? Binalik mo ba yung pinangako mong pera? Yung pinost mo sa GC para hiyain ako? Ugali ba yon isang pamilya? Namutla siya. Naklakat ako papunta sa pinto. Last na to, hindi ako makbabayad. Bahala ang mag-anak niyo. Hinawakan ko ang doorknob. Mula sa likuran. Narinig ko ang biyenan ko. Yasi, pagkatapos ang ginawa mong eskandalo ngayon, sa tingin mo mananatili ka pang manugang ang pamilyang to? Tumigil ako at hindi lumingon. Manugang. Hindi ko alam kung ganun ka-espesyal. Ang titulong yon para lunukin ko lahat nga, panlalait at pagnanakaw ninyo. Isinara ko ang pinto. Nanginginig ang magabinti ko habang naglalakad, pero wala. Ni isang luha ang tumulo. Pagbaba ko, naghihintay na si Kuya Carlos sa kotse. Yasi, ang galing mo? Sabi niya. Kuya, tama ba ginawa ko? Oo, wala kang ginawang masama. Dapat lang pinaglaban mo yung tama. Bakit ang sakit, kuya? Siyempre, masakit. 8 taon ka sa mga taong yan. Pero Yasi, yan ang presyong kalayaan mo? May point siya. Pinili ko ang kalayaan ko. Pag-uwi ko sa bahay, wala pa si Paul. Galing restaurant. Nagsimula na akong mag-impake. Wala naman akong masyadong gamit doon. Kahit 8 taon na, kakaunti lang ang matatawag kong akin. 11:00 gabi. Dumating siya. Nakita niya ang gamaleta at nanigas siya. Ano to? Hindi mo ba nakikita? Alis na ko. Saan ka pupunta? Kela? Nanay. Yasi, please wag kang umalis. Nagkamali ako. Hindi na maulit. Lumuhod siya. Gaya ng ginawa niya sa ospital. Yung operasyon ni mommy, gagawan kong paraan. Basta wag mo lang akong iwan, please. Magstay? Para saan? Bakit hindi ako alis? Nakinig ka ba kailanman sa akin? Nirespeto mo ba ang opinyon ko kahit isang beses? Sinubukan mo ba akong intindihin? Yasi, I'm really sorry. Hindi lahat nakukuha sa sorry. Pagod na ako. Hinila ko ang maleta ko, pero humarang siya. Bitawan mo ko, o tatawag ako ng pulis, Paul. At sabihin mo na sa abogado mo na asikasuhin ang mga papeles natin para sa annulment. Annulment? Nanginig ang boses niya. Maghihiwalay tayo? O ayoko nang maging manugang ang pamilya niyo. Lumabas ako ngang pinto. Narinig ko siyang umiyak sa loop, pero hindi na ako lumingon. Sumakay ako sa nahihintay na grab. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Binigay ko ang address ng nanay ko. Habang nasa bayahe, pinapanood ko ang nailaw nga EDSA mula sa bintana. Ang tagal. Na rin nung huli kong na-appreciate ang mga yon. Pagdating ko, naghihintay na si nanay at Kuya Carlos sa pinto. Yasi, anak ko. Sinalubong ako ni nanay ng isang mahigpit na yakap. At doon, na bumigay ang dam na kanina ko pa pinipigilan. Umiyak ako nang humagulgol. Tahan na, anak. Nandito lang si nanay. Ma, tama ba ginawa ko? Oh, anak. Mas, makakabuti to sa'yo. Habang naghahapunan kami, hindi ko mapigilang umiyak. Ang tagal na rin nung huli.
Akong nakakain ngeluto ni nanay nang may kapayapaan sa puso. Kain ka pa, anak. Salamat, ma. Pagkatapos kumain, nagtimpla si Kuya Carlong kape. Yasi, ngayon pa lang, magsisimula ang totoong laban. Hindi ka titigilan ng asawa mo? Tama siya. Kinabukasan, walang tigil ang tunog ng cellphone ko. Tawag galing kay Paul, sa mabiyanan ko, sa hipak ko, at sa iba pang kamag-anak. Hindi ko sinagot ni isa. Hanggang sa isang araw, tumawa ang biyenan kong babay at sinagot ko. Yasi, anak, mag-usap tayo, please? Mahina ang boses niya. Mag-usap tungkol. Saan, Mommy Carmen? Nakamali ako sa iyo. Patawarin mo ko. Sa loob ng 8 taon, ngayon ko lang siyang narinig humingi ng tawad. Tinatanggap ko po ang sorry niyo, pero hanggang dito na lang ang relasyon natin. Ang kaininggi ko lang naman ay respeto. Hindi niyo ako nirespeto. Pati ang pamilya ko. Yasi, tulungan mo kami sa operasyon. Humingi kayo ng tulong kina Paul at Mitch. Hindi niyo na po ako manugang. Kinabukasan, sumugot ang hipak ko sa bahay ng nanay ko. Yasi, ako to. Buksan mo to. Si Kuya Carlo ang bumaba. Umuwi ka na. Hindi ka kakausapin ni Yasi. Carlo, please, hindi maoperahan si Mommy kasi walang pera. Problema niyo na yon. Labas na si Yasi diyan. Tumalikot si Kuya at pumasok sa loop. Narinig ko lahat. Mula sa kwarto ko, pero hindi ako bumaba. Isang linggo ang lumipas, nakatanggap ako ng text galing kay Paul. Naoperahan na si Mommy kahapon. Kumuha akong personal loan sa bangko. Masaya ka na ba? Ganito na lang ba matatapos ang lahat? Nakreply ako, salamat sa Diyos, yan naman talaga ang dapat ginawa ng isang tunay na anak mulat sa Paul. At ganito ko gustong ipagpatuloy ang buhay ko nang wala ka. Dahil tapos na ang yugto na John NG buhay ko, kumuha ako NG abogado at inasikaso ang annulment at civil case. Lahat ng nakapangalan sa akin ay babawin ko at ang perang pinadala niya sa hipak ko ay sisingilin ko sa korte. Posibleng-posible yan, sabi NG abogado ko. Pwede rin tayong humingi NG. Damages for moral and emotional suffering. Nakarating ang supoena at mga papeles kay Paul. Napatawag siya sa akin sa takot. Yesi, ano to? Nakikita mo naman. Kinasuhan kita para makuha ko yung para ko. Yesi, pag-isipan mo naman. Ang hirap-hirap ngang sitwasyon namin ngayon dahil sa binabayaran kong utang sa ospital. Wala akong pakialam. Babawin ko zakot kung ano ang akin. Isang buwan ang lumipas. Nakita kami sa mediation hearing. Hinihiling kliyente ko ang pagbabalik nga, buong PHP 230,000 na kinuha ng walang pahintulot, plus PHP 1,000 bilang moral damages, deklara ngang abogado ko, habang pinapakita ang mga recordings at screenshots bilang ebidensya. Walang nagawa si Paul at ang mga biyenan ko. Para matapos na to, papayag akong ibaba ang moral damages sa PHP 500,000. Sabi ko sa harap ng mediator. Pero ang kondisyon, kailangang humingi ng tawad sa akin si Mitch ng personal at ibalik mismo ang perang ibinulsa niya. At wag na wag na kayong mangingialam sa pamilya ko. Pumayag sila. Isang linggo makalipas, pumunta ang hipak ko sa bahay namin. Yasi, sorry. Sorry talaga. Inabot niya ang isang bank envelope. Eto na yung PHP, 230,000. Hindi ko kinuha. Ibigay mo kay Paul. Ibabawas yan sa total na utang niya sa akin sa settlement. At huwag mong kakalimutan ang ipinangako mo sa korte. Ilang buwan pa ang lumipas, naayos na rin lahat. Malaya na ako na ulit si Yasi Santos. Hindi asawa ni Paul, kundi si Yasi. Nung gabing yon, nag-celebrate kami nila nanay at Kuya Carlo. Cheers sa kalayaan mo, sabi ni Kuya sabay taas ng baso ng beer. Salamat, Kuya. Anak, sabi ni nanay, wala kang pagsisisi. Ngumiti ako. Ma, hindi pa po ako naging ganito kasaya sa buong buhay ko. Bumalik ako sa trabaho ko bilang financial advisor
At mas ginalingan ko pa. Isang araw, kausap ko ang isang bagong kliyente. Yasi, gusto kasing hawakan ng asawa ko ang finances ko, pati sweldo ko gusto niyang i-manage. Tiningnan ko siya sa mata, wag na wag kang papaya. Ang pera mo ay pera mo, hindi dahil mag-asawa kayo. Ay, ibig sabihin automatic ng natin ng pinahirapan mo, protektahan mo ang sarili mo, kasi walang ibang gagawa niyan para sa'yo. Nagsasalita ka ba out of experience, Yasi? Ngumiti ako ng bahagya. Oh, kaya alam na alam ko ang sinasabi ko. 6 na buwan pagkatapos ng lahat yun, naglalakad kami ni Nanay sa Quezon, Memorial Circle isang maraw na linggo ng hapon. 100% recovered na siya. Anak, tingnan mo ang nga binti ko, malakas na. Tenggat, ma. Yasi, anak, tawag niya sa akin. Masaya ka ba? Tiningnan ko siya at binigyan ng isang malaking ungiti. Opo ma. Sobrang saya. Habang naglalakad kami sa ilalim mga puno, na-realize ko na ang kasal ay hindi ang dulo ng lahat. At ganun din ang paghihiwalay. Tuloy ang buhay. At ngayon, pwede ko na itong mabuhay hindi bilang manugang ng kahit sino, ni asawa, ngung kung sino, kundi bilang ako si Yasi. Malakas, malaya, at kasama ang mga taong nagmamahal talaga sa akin. Gumuho ang pamilya ng ex-husband ko sa sarili nilang kaplastikan, pero nabawi ko ang kapayapaan ko. At ito ang buhay na pinili kong buuin para sa sarili ko.